Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay De Guzman JP, out kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Lancris Terry. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel mapapakinggan. Dumiretso sa likod si Lynn at tumungo sa paliguan. Hoy Vin, nasaan ka? Nang malapit na si Lynn sa paliguan, agad na narinig ni Daryl ang boses ni Lynn. Nako, si Miss Lynn pala ang paparating, hindi si Charlie. Oo, kanina lang iniisip ni Daryl na si Charlie ang sadyang pupunta sa kanyang kubo, para ito ay gumawa ng masamang hakbang laban sa kanya, kaya naisip niya gumawa ng isang bitag. Bakit nandito si Miss Lynn? Wala sa isip ni Daryl na kahit kailanman hindi top ang go si Lynn sa kanyang kubo dahil sa puso ng babae na ito ay isa akong bastos na lalaki. Bakit ngayon ay tumungo siya dito? Nag-aalala si Daryl sa kanyang isip. Si Daryl ay walang anuman suot habang ito ay nakalablab. Nako, si Miss Lynn nga. Nais pigilan ni Daryl si Miss Lynn na magtungo sa kanya. Dahil ang mga kahoy na sahig ay kanyang inalisan ng tibay. Naglakad si Lynn papalapit na sa kanya. Hoy Vin, nasaan ka? Agad-agad si Daryl tumayo sa pagkababad at mabilis itong sumigaw, Miss Lynn, wag kang humakbang, sa pagsasabi pa lang ni Daryl ng iilang salita. Si Lynn ay napunta sa lugar kung saan ang mga kahoy na sahig ay walang tibay. Nagulat si Lynn sa kanyang nakita, si Daryl ay walang kahit anumang suot. Agad itong nagulat at kumilos ng mabigat. Biglang bumigay ang mga kahoy na sahig at ito ay nahulog. Nako, si Miss Lynn. Miss Lynn, sigaw ni Daryl. Naipit si Lynn sa sahig ng kubo ni Daryl, at agad-agad itong pinuntahan ni Daryl. Miss Lynn, anong ginagawa mo dito? Nasaktan ka ba? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Daryl kay Lynn. Nawala sa isip ni Daryl na wala siyang saplot. Sumigaw si Lynn. Bastos ka. Bastos na lalaki. Lumayo ka dito. Lumayo ka ng mabilis bago kita mapatay. Malakas na sigaw ni Lynn. Nagulat si Daryl sa naging reaksyon ni Lynn. At agad siyang nahimasmasan. Pumasok sa isip ni Daryl na, oo nga pala, wala ako kahit anong suot pang baba. Agad na nahiya si Daryl at bumalik sa pagkababad. Miss Lynn, patawad, ako ay nataranto lang at agad kita pinuntahan. Galit na galit si Lynn at nahihiya. Nakita na naman niya ang maselang parte ng katawan ni Daryl. Bastos ka talaga. Sinadya mo bang mahulog ako dito sa sahig? At iniwan mo pang bukas ang iyong pinto. Kanina pa kita tinatawag ngunit hindi ka sumasagot. Talagang sinasadya mo ang pangyayari ito. Oo, sa isip ni Lynn ang mga nangyari ngayon lang ay kagustuhan ni Daryl. Napakawalang hiya mo, lalaki ka. Bastos ka. Agad lumabas ang spiritual na lakas ni Lynn. Agad itong sinira ang iilang sahig ng kubo ni Daryl at ito ay nakawala. Papatayin kita, lalaki ka. Sa isip ni Daryl na gusto niyang umiyak. Hindi nais ni Daryl na si Lynn ang mahulog sa kanyang bitag at ang kanyang katawan ay hindi nais ni Daryl itong ipakita kay Lynn. Ano naman ba itong pangyayari na ito? May magandang nangyari sa akin kanina sa waterfalls. Pero ngayon mukhang malalagay ako sa kapahamakan. Umiiyak si Daryl sa kanyang isip habang si Lynn ay galit na galit. Mabilis na kumilos si Lynn para lusubin si Daryl. Miss Lynn, wag. Sigaw ni Daryl at agad itong tumayo ulit. Lumabas na naman ang katawan ni Daryl at bumungad na naman ang maselang katawan nito. Nang makita ulit ni Lynn ito, bigla siyang napatigil, at sobrang namula. Bastos na lalaki ka. Hindi kita mapapatawad. Bastos ka. Mabilis na kumilos si Lynn papalabas ng kubo ni Daryl. Ang bastos ng lalaki na iyon ay sadyang ginawa niya ang mga bagay na ito. Mapapatay ko talaga siya. Walang hiya. Galit na galit si Lynn habang nasa labas ng kubo ni Daryl. Oo, lumabas si Lynn at hindi itinuloy ang pagsalakay kay Daryl sa ilang nitong makita ang maselang parte ng katawan ni Daryl.
Sa loob ng kubo si Daryl ay sobrang nahihiya at natatakot. Ano naman ba ito? Pawis na kinabahan si Daryl. Miss Lin, humihingi ako ng patawad, hindi ko naisip mangyari ito. Ako lamang ay naliligo, narinig ko lang na ikaw ay paparating. At sa pagkahulag mo ako ay nag-alala sa'yo. Pasiga na sabi ni Daryl para siya ay marinig ni Lin sa labas ng kubo. Ang bagong yugto ni Daryl ay sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Sa kabilang banda, sa loob ng palasyo may dalawang nakaupo sa hapagkainan. Ito si Master Ken at Yui. Master Ken, bakit wala pa kaya sila Miss Lin at Ginoong Vin? Sasabay ba sila sa atin upang kumain? Gusto mo bang dalan ko na lang sila ng makakain? Oo, alam ni Yui na wala si Daryl sa lugar ng pagsisanay at si Lin naman ay alam niya ay patuloy itong nagsanay sa pag-alis ni Daryl sa lugar ng pagsisanay kanina. Sumagot si Master Ken, hindi na Yui. Siguro ay papunta na ang dalawa na iyon dito. Ngunit sa isip ni Yui si Daryl ay wala sa lugar ng pagsisanay at alam niyang hindi ito alam ni Master Ken. Tumahimik si Yui nang nag-aalala. Kabilang panig, sa kubo ni Daryl. Sa isip ni Daryl gusto niyang kausapin ng ayos si Lin para ito ay mapaliwanagan ng ayos. Ramdam na ramdam pero ni Daryl ang sobrang lakas ng spiritual na lakas ni Lin na nasa labas ng kanyang kubo. Mabilis na kumilos si Daryl at ito ay nagbihis. Nang makapagbihis na si Daryl, dahan-dahan itong lumabas na sobrang natatakot. Miss Lin, nahingi ako ng patawad, hindi ko talaga itong gusto mangyari. Maniwala ka, hindi ko sinasadya na lumabas sa paliguan at gusto ko lamang na ikaw ay puntahan agad para matulungan, nakita ko kasi na ikaw ay nahulog sa sahig. Nais umiyak ni Daryl habang ito ay sinasabi. Ang spiritual na lakas ni Lin ay naramdaman din nila Master Ken at Yui. Habang sila Master Ken at Yui ay nag-aantay sa hapagkainan. Naramdaman nila ang lakas ng isang spiritual dahil ang kubo ni Daryl ay hindi malayo kung saan ang palasyo ng mga elf ay naroon. Oo, ang spiritual na tinataglay na ni Lin ngayon ay sobrang lakas na. Hindi alam ni Master Ken na ang lakas ni Lin ay mabilis na nagbago dahil sa kanyang pagsisikap na magsanay sa mga taon na lumipas. Ayaw ni Lin na ipakita ang tunay niyang lakas sa kanyang ama. Nais niya sana itong gulatin at sa takdang panahon ay ipapakita niya ang kanyang spiritual na lakas na lumakas na ng sobra. Nagulat sila Master Ken at Yui. Kaninong spiritual na lakas iyon? Sobrang napakalakas. Nagulat si Master Ken at nagtanong sa kanyang isip. Master Ken, mukhang may gulong nangyayari sa labas ng palasyo. Halika tignan natin ito. Tumayo na si Master Ken sa kanyang kinauupuan, at ito ay lalakad na. Ngunit ito ay hinawat ni Yui. Master Ken, saglit lang, mukhang mapanganib sa labas ng palasyo. Ayaw ni Yui na mapahamak si Master Ken dahil parang ama na din ang turing niya dito, dahil hindi pa nila alam kung kaninong spiritual na lakas nagmamula ang kanilang nararamdaman. Hindi natin alam kung kaninong spiritual ang ating nararamdaman. Baka ito'y ay nagmamula sa ibang uri ng elemento. Sabi nag-aalala ni Yui. Master Ken, gagamitin ko saglit ang aking kasanayan para ito makita at malaman kung sino at kanino nagmamula ang spiritual na iyon. Ginamit ni Yui ang kanyang kasanayan. Tumagos ang kanyang paningin sa mga pader ng palasyo at sa mga puno na nakaharang sa kanyang paningin. Nagulat si Yui. Ano? Kay Miss Lin ba ang spiritual na lakas na aming nararamdaman ngayon? Ito ang sinasabi sa akin ni Miss Lin na ang kanyang spiritual na lakas ay kanyang napalakas na. Hindi ko hinaasahan na ganto na lakas ang kanyang tinataglay na spiritual na lakas, sa bilis ng panahon na linang niya ito ng malakas. Ang spiritual ni Miss Lin ngayon ay para bang kay Master Ken na din. Hindi mas malakas pa ito kay Master Ken. Mukhang hindi maganda ang nangyayari sa labas. Nakita ni Yui na si Daryl ay nasa harapan ni Lin at para itong nagmamakaawa. Nako, si Ginoong Vin. Mukhang ang dalawa ay may hindi pagkakaunawaan at sila ay nag-aaway. Nasa panganib si Ginoong Vin, bulong sa isip ni Yui. Kailangan may magawa ako para ito ay maligtas. Biglang nagsalita si Master Ken. Yui, ano ang iyong nakikita? Kaninong spiritual na lakas nagmamula ang ating naramdaman? Hindi sumagot agad si Yui. At nakaisip ng isang paraan. Oo, si Lin at Yui ay madalas mag-usap at magsabi ng kanilang sikreto sa isa't isa. Nais ni Lin na ayaw muna ito ipaalam kay Master Ken ang tunay niyang lakas ngayon. Bigla pinakilos ni Yui ang kanyang spiritual na lakas. Agad niyang niyugyog ang mga puno para ang mga dahon ay magbagsakan.
Tuldok-tuldok. Oo, ginamit ulit ni Yui ang isa pa niyang kasanayan. Pinagalaw niya ang mga dahon na nahulog sa lupa at ito ay sumulat gamit ang mga dahon. Nagulat si Daryl, ano ang mga bagay na ito, bakit ang mga dahon ay para may buhay? Oo, nagulat si Daryl sa kanyang nakikita. Ang mga dahon ay gumawa ng ilang mga salita. Miss Lin, ang iyong ama ay nais kayong puntahan. Ang iyong spiritual na lakas ay aming nararamdaman dito sa loob ng palasyo. Magmadali ka at ito ay itago. Nagulat si Daryl sa kanyang nababasa. Sino ang gumawa ng ganitong teknik? Gulat na gulat ang puso ni Daryl sa kanyang nakikita. Oo, hindi pa alam ni Daryl ang isa pang kasanayan ni Yui. Dahil isang kasanayan lamang ang nabanggit sa kanya nito. Galit na galit parent si Lin at gusto nang patayin si Daryl sa mga oras na ito. Mamatay ka. Biglang pumasok sa isip ni Daryl ang mga nakasulat. Si Daryl ay isang matalino talaga. Agad niyang naunawaan na ang tinataglay na lakas ni Lin ay ayaw pa itong ipakita kay Master Ken. Miss Lin, sigaw ni Daryl. Tignan mo, ang mga halaman na nasa lupa ito ay gumawa ng mga salita, basahin mo ito. Sumisigaw si Daryl, dahil alam niya ito lang ang makakapigil kay Lin. Napatingin si Lin sa mga halaman at ito ay kanyang nabasa. Nagulat siya sa kanyang nabasa. Oo, alam ni Lin na si Yui ang may gawa nito. Nawala sa kanyang isip na sa ginawa niya maaari maramdaman ng kanyang ama ang tunay niyang spiritual na tinataglay ngayon. Agad-agad itong tinago ni Lin, ngunit ang tingin niya kay Daryl ay sobrang talamperan. Naramdaman ni Daryl na nawala ang malakas na spiritual na lakas sa katawan ni Lin at ito ay nakahinga ng maluwag. Haze, muntik na ako doon. Ang spiritual na iyon ay kaya akong tapusin sa isang iglap. Bulong ni Daryl sa kanyang isip. At sobra akong nagpapasalamat sa nilalang na iyon, kung hindi niya ginawa ang bagay na iyon sa mga halaman, sigurado ako ay lubos na nasa panganib. Sa loob ng palasyo, Yui, ano ang iyong nakita? At bakit nawala na ang spiritual na lakas na iyon na nagmamula sa labas? Si Yui ay nakahinga din ng maluwag dahil kanina lang lubos siyang nag-aalala para kay Daryl. Ayaw niya itong mapahamak, ngunit ang babaeng anak ni Master Ken ang gusto pumatay kay Daryl. Kaya hindi niya magawa itong saktan. Buti na lang naisip nito ang isang bagay na ayaw ni Lin muna ipakita ang kanyang tunay na spiritual na lakas kay Master Ken. Agad na sumagot si Yui. Master Ken, tama ka, wala na ang spiritual na lakas na ating naramdaman kanina. Nagmula iyon sa ibang elemento. Ang mga lahi ng dragon. Oo, sa mundong ito, hindi lang ang mga uri ng mga Rakshia, tao at mga demonyo na elemento na nandito. May iba pang mga elemento na nabubuhay sa mundo. Isa na dito ang lahi ng mga dragon. Naisip ni Yui itong dahilan. Nagulat si Master Ken. Lahi ng dragon. Anong hangin ang nagdala sa lugar natin sa isang lahi ng dragon? Nako, nasa labas ang aking anak. Mabilis na kumilos si Master Ken at hindi na ito pinigilan pa ni Yui. Magmadali ka, Yui. Halika, puntahan natin sila Lin at Vin sa lugar ng pagsesenay, baka makasalubong nila ang lahi ng dragon na ito. Agad na lumabas ng mabilis ang dalawa sa palasyo. Kabilang banda, sa labas ng kubo ni Daryl. Miss Lin, maniwala ka sakin, sa sobrang pagod ko kanina sa Wow, Alice. Hindi ko naisip na hindi ko pala nazarado ang pintuan ng aking kubo. At dumiretso ako sa paliguan. Tulad nga ng sinabi ko sa pagod ko. Ako ay nakatulog habang ako ay nakalublab sa tubig. Oo, umisip ng magandang dahilan si Daryl para mawala ang galit ni Lin sa kanya. Maniwala ka sakin, Miss Lin. Sa takot ko lang sa iyo, naisip ko pa bang gawin ang ganon mga bagay. Ayoko mamatay sa mga kamay mo. Sabi ni Daryl kay Lin. Narinig ni Lin ang lahat ng paliwanag ni Daryl at agad itong bumitaw sa pagtingin ng matalim kay Daryl. Bastos kang lalaki ka, kahit anong sabihin mo. Hindi mo na mababago na nakita ko na naman ang iyong maselang na katawan. Bigla ulit na mula ang magandang mukha ni Lin. Miss Lin, ano ang sabi mo? Nakita mo ulit, ano ang ibig mong sabihin? Oo, nagkunwari si Daryl na hindi niya alam ang nangyari sa kanila sa masukal na damuhan. Sinadya ni Daryl nung una na umihi ng nakapikit para ito ay makita ni Lin dahil siya ay sinusundan nito. Nagulat din si Lin sa tanong ni Daryl. Oo nga pala, hindi niya alam na nakita ko na ng una pa lang ang kanyang maselang na katawan sa masukal na damuhan na iyon. Manahimik ka, sigaw ni Lin. Nagkamali lang ako ng pagkakasabi. Bastos ka.
Napangiti si Daryl sa kanyang isip. Ang babae na ito ay masyado cute talaga pag naiinis. Buti na lang medyo nawala na ang galit niya sa akin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!